Mahirap po nabantayan si Ate Nida. Kahit sinabi natin fasting, siguro hindi niya naintindihan. Kaya nasira yung schedule namin. Gusto mo makapaghanap ng partner. Hindi ko sinabing ganon yun. Ano pala, liwanagin mo. Ang hirap naman magpaliwanag. Ay hindi, pilitin mo ipaliwanag. Ngayon lang nangyari to na sa isang araw or isang mission, 3 yung beneficiary na i-assist namin. Kaya sabi ko doon sa mag-ama, galing Leyte, ang anak niya na si Rochelle is kung pupunta sila rito, bibigyan natin sila ng bahay. Alam ko napanood nyo rin yun. Nagana. Yeah, ikaw na bahala magsara ha. Ingat kayo dito ha. Sila Boss JB naman dito bantay ha. Okay. So ayun mga kababayan, mga kabarangay. Magandang gabi po sa atin lahat. Kumusta po kayo? Luzon, Visayas, Mindanao, mag-iingat po tayong lahat mga kababayan. Ganon din sa mga kababayan natin OFW. Eto, simula na po ang tag-ulan. Pero simula naman ang biyahe namin mga kababayan. Time check po tayo, 9:05 ng gabi. Tataka kayo bakit ang mission namin ay magsisimula sa gabi. Kasi kung natatandaan nyo mga kababayan, yung nangyari kay Ate Nida, yung first check-up namin kay Ate Nida, at sabi ng doktor kailangan makuhaan ng dugo about sa general check-up para malaman natin kung ano yung mga dapat gamutin, kung ano yung mga problema sa kanyang katawan. Pero dahil nag-overnight kami sa Makati that time, mahirap po nabantayan si Ate Nida. Kahit sinabi natin fasting, siguro hindi niya naintindihan. Kaya nasira yung schedule namin one night. Kaya ang gagawin namin ngayon, panibagong plano, magmula ngayong alas 10, isasakay namin siya sa sasakyan para mabantayan namin siya hanggang alas 8 ng umaga. Then alas 8 ng umaga, pakukuhaan na natin siya ng dugo para sigurado yung fasting niya. Kaya magtataka kayo mga kababayan, ngayon ang oras ang biyahe namin, bali 2 ang sasakyan namin. Although may nakasabay, bukas, check up din po ni Tintin bukas. Pero walang problema dahil maiwan naman si Boss JB dito, tsaka sila Sam, tsaka sila Boss Tax, no? So hati ang team. At hindi lang doon mga kababayan, kasi kung napanood ninyo po, yung mag-ama na nanggaling pa ng Leyte, pumunta rito sa Pangasinan, yung mag-ama at ang anak niya ay nagngangalang Rochelle na humihingi rin ng tulong sa Team Daddy Frankie. Kaya ito rin yung araw or gabi na biyahe nila. Mamayang alas 2, babiyahe rin sila, magkikita kami sa Pasay Terminal. So 2 ang mission ng Team Daddy Frankie sa Maynila. Kaya i-bless sana ni Lord mga kababayan. Samahan niyo po kami mag-pray. Ilayo tayo sa anumang kapahamakan, anumang disgrasya. Naway mapagtagumpayan natin ang lahat. Naway maging makabuluhan lahat ng mission ng Team Daddy Frankie. Naway i-bless din ni God itong ating mga driver na hindi po sila magkamali. Bawat pihit nila ng kanilang manubela, bawat apak nila ng kanilang preno, na sana'y gabayan tayong lahat ng Panginoon para mas makatulong pa tayo. Kaya sa lahat na nagmamahal, sumusuporta sa Team Daddy Frankie, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang mission ni Daddy Frankie. Masaya po ang team kahit mahirap, pero masaya dahil nakakatulong tayo. Nawa, lahat tayo ay maging masaya. At ingat po kayong lahat mga kababayan. Mula po sa puso ng Team Daddy Frankie, buong Team Daddy Frankie nagpapasalamat sa inyong lahat. At siyempre sa tulong at gabay ng ating Panginoon na tuloy-tuloy ang ating misyon. Honey, okay ka na? Yes po. Nakatulog ka naman. Although wag po kayong mag-alala mga kababayan kasi hindi na po kami kumbaga kanina alas 2 hapon, pinagpahinga ko naman tong mga driver na to. Tapos ngayon nga po ang start ng duty namin. Kaya wag po kayong mag-alala, inaalagaan, iniingatan din namin, lalong-lalo na sa ating team dahil may pamilya din itong mga to. Maraming salamat mga kababayan. Samahan niyo po kami. Susunduin na natin si Ate Nida sa kanyang bahay. Let's go guys! Let's go! Okay? Let's go. Okay. So dito kayo.
Maulan talaga mga kababayan. Tingnan natin, sana naka-ready na si Ate Nida. Kasi mga kababayan, bago mag-alas 11, pakakainin pa natin si Ate Nida. Bago mag-alas 11. Hello, Tay! Magandang gabi po. Okay na si Ate Nida? Kumusta siya? Good. Hi, Ate Nida. Magandang gabi. Ready ka na? Very good. Ay, yung mga gamot niya, nadala natin. Tanggol. Nasa kanya, no? Sige, dalhin natin yung gamot mo. Nakatulog. Amay ibus ko. Kumain ka na? Kumain na ako, pagigising ko nga lang eh. Sige, huwag kang mag-alala. Bago alas 11, pagkakainin ka pa namin ulit, ha? Time check mga kababayan, 9:49 ng gabi. Pero pagdating namin dyan sa biyahe, sa labasan, pagkakainin namin siya ng alas 11, bago mag-alas 11. Naubos na yung juicy ko, gamot ko eh. Naubos na. Oo, pagigising ko lang natulog ako. Oo. Ate Nida, Oy, ready mo na yung gamit mo, alis tayo. Ito na yung gamit mo? Inom siya tubig. Ate Nida, magpa-fasting tayo ngayon, ha? Alam mo yon? Naintindihan mo yung sinasabi ko? Fasting tayo? hindi ka kaya? Oo. Magmula alas 11, hindi ka kakain hanggang alas 8 na umaga. Kaya, kakain muna tayo ngayon habang wala pang alas 11, ha? Pati tubig, hindi na pwedeng uminom. Kaya uminom ka na hanggat gusto mo. Magdala ka jacket mo, ha? Jacket ko? Naiwan ko nga eh, nandun sa shelter eh. Ay, naiwan mo sa shelter? Hindi, dala mo rito yung red. Hindi, iwan ko doon. O sige, huwag ka mag-alala. Bilhan na lang kita sa Makati. Nasaan na ako yung ano mo, mag-jacket. gamit mo? Nakadoble naman ko lang Ah, nakadoble ka naman. Nakikita yung bilbil, itago mo. Iwan ka muna ha. Nasaan yung gamit mo ha? Saan na Ito, yan lang. Yan na lahat? Oh, sige. Yung Yung gamot mo. ko. Yung gamot mo. Sasama ka tayo, kahit hindi na sumusunod. Ha? Pwede? Ano pwede? Saan na? Gamot mo. Ay, hindi ko lang ko gamot. Oo. Saan na? Pwede, oo. Huwag kang mag-alala, si Amabel sila naman ng ano. Kasi, ang gagawin namin tayo, pakukuhaan lang ng dugo. Pagkatapos makuhaan ng dugo, babalik din kami agad dito. Para hindi ka na mapagod. Magpahinga ka, ha? Oo. Okay. Pogi talaga ni tatay. Buti gising ka pa, tay. Oo, Pansin ko kay tatay, parang alive na alive ka lagi. Ano ba sikreto mo? Ha? 2x2. Ha? 2x2. 2x2. Naka 2x2 na naman. Lagot. Ayan, umuulan na naman. O, tara na. Bago lumakas yung ulan. Yung gamot niya, yung gamot mo. Okay, andyan na. O, sige. Tara. Hayaan mo siya. Tanggol. Kumusta pakiramdam ni Ate Nida? Okay lang, nakakain. Naantok ka. Sige, sa sasakyan mo na. Ay, kasi lang ko nila. Huwag kang mag-alala tayo. Tayo, dito naman ako. Ha? Ano sasabihin mo sa anak mo? Ang pagkabait ka dyan, anak ha? Para magaling. Gagaling ka na. Ano, tuwang-tuwa mga kapatid mo eh. Tumatawag sila eh. Tumatawag yung mga kapatid. Alam ng mga kapatid niya, napupunta kami ni Maynila ngayon. Oo. Ano sabi nila? Huwag kang mag-alala tayo. Wala kaming ibang hangad kundi gumaling si Ate Nida, ha? Okay. Babay na. Sige. Bye. Ayan, paano yan? Mababasa kayo ulan. Naiwan siya. Ay, naiwan ako. Doon muna tayo sa van, honey. Bye-bye. Bye-bye. Hindi na ako ano. Sa van muna kami. Bilisan nyo, kami lumabasa. Malakas na. Doon ka na. Tumuna tayo ng samahan natin siya rito hanggang sa labasan. Basta yung araw mo dyan, anong ginagawa mo? Ano, natulog, naglaba. Naglaba. Naglinis
kaldero. Oo. Tapos naglinis, manicure ako. Wow. Bagong Apir. Masaya ako para sa'yo, Ate Nida. Nakikita kong happy na yung life mo. Pero para maging tuloy-tuloy ganap, Tumitigil sa lamon ng lamon. La- lamon ka na lamon. Ano sabi ng mga kapitbahay mo? Nakita ka nila na okay ka na. Ayun, wala. Sabi nila, ano yun? Ano sabi nila? Yun, yung ano, nariban. Nariban. Napanood daw nila yon. Ewan ko. Hindi man nila sinabi na, uy, maganda na si Ate Nida. Hindi ako nagkipagpintuan eh. Bakit? Wala. May pagkwentuhan ka. Tapos pagdating sa Manila, kukuhaan ng dugo, ah? Pagdating ng alas 11, hindi ka na pwedeng kumain, hindi na pwede uminom kahit ano, ah? Dito ka lang sa loob ng sasakyan, hindi ka namin palalabasin hanggat hindi ka nakuhaan ng dugo. Para malaman natin kung ano yung problema sa paa mo, sa mga sugat-sugat mo. Meron baka sa ilong. Sa ilong. Sa ilong? Anong kinalaman ng ilong? Sabi ko sa'yo, wag natin pag-usapan yung ilong. May mga lumalabas na mga insects. Alam mo may ghost spider Oo. na karton. Parang gano'n. Nagsilabas ng mga ano. Ano mo lang yun? Imahinasyon mo lang. Yung parang dito may butas ako dito. Ang ganda ng mukha ni Ate Nida ngayon. Wala akong nakikita sa mukha ni Ate Nida na stress. Maganda yung aura ng mukha niya ngayon. Thanks to God. Nakausap mo ba yung mga kapatid mo? Yung kapatid ko lang si Lisa. Ano sabi niya sa'yo? Na, hindi man kasi malabo yung camera niya eh. Oh, pero anong sabi niya? Ayun, nangamusta. Hindi ko marinig kasi yung sinabi niya kasi malabo po yung ano. Hmm. Yung ano niya doon. Tapos tumawag ulit siya. Yun, patay. Walang signal. Anong ginagawa ninyo ng tatay mo dyan sa bahay? Ano, si tatay ko nangangahoy. Siya yung tagawalis. Ako naman yung nagugas ng pinggan tsaka mga kaldirong magsasaing. Ano pala ulam nyo kanina? Kamatis, tsaka kamatis na naman uli na may itlog. Hindi kayo nagluto ng gulay, isda, ganon? Hindi. Kanina umaga, ano almusal mo? Ano? Pansit canton. Ay! Tsaka sinangag. Sinangga. Eh, sa tanghalian, lunch. Kamatis na. Kamatis na. Kamatis na ginisa lang. Ganun lang. Tsaka walang halo, kamatis. Eh, sa gabi, anong ulam nyo ng gabi? Kamatis din na may itlog, na may sili, sibuyas. Laging ganon, ah. Hmm. Pag gagaling ka na, Ate Nida, gusto mo magtrabaho kay Mami Rochelle? Para masuportahan mo rin ang tatay mo. No? Gusto ka naming matulungan, Ate Nida, kasi nakikita ko pag nandyan ka sa inyo tapos ganun lang ng ganun, kailangan mo rin na lumayo para mahanap mo yung future mo. Sabihin man nating Baka mahanap ko pa yung may ibang mahanting heist pa yung may iba. anong may pa? Para bang, paano ba siya? Yung ba sa mga partner ba? Gusto mo makapaghanap ng partner. Hindi ko sinabing ganon yun! Ano pala? Liwanagin mo! Ang hirap na magpaliwanag. Ay hindi, pilitin mo ipaliwanag. Aba. Kaya mo yan. Ano, hindi natin masasabi nga na ano ba? Yung meron kang makikilalang tao, na akala mo siya na pero hindi pa, paulit-ulit kang masasaktan. Ibig mong sabihin, nasaktan ka na. Ay, nako. May nanakit Ano na ba sa naman? puso mo? Ano ba naman yan? Ang bibigat. Wag na lang. Minsan lang tayo mga pag-usap, mga pag heart to heart kasi maayos yung panahon gabi, malamig ang gabi, umuulan. Siyempre pag-usapan natin yung heart to heart. Ano ba yung nararamdaman mo nung time na nasaktan ka niya? Nung sinaktan ka niya, yung pinaasa ka ba? Anong naramdaman mo nun? Nasa? Hindi ko alam kasi na magiging ganito ako kaya hindi ko masabi na ano.
ano, hindi ko alam na ganito ko, pero nararamdaman ko na talagang nasaktan ka, parang hindi kanya kayang ipaglaban, hindi mo alam kung ano yung dahilan at kung bakit, laging may katanungan ngunit walang sagot. So ibig sabihin, dahil sa kalagayan Ang mo, lakas ng ilaw ng mga ano yun, may ilaw na ni. ibig mong sabihin, dahil sa kalagayan, sitwasyon mo, hindi kanya, kumbaga parang pinabayaan kanya, hindi kanya ginabayan, hindi kanya tinutulungan, ganun. Ang daming kalaban eh. Ang daming kalaban. Ang daming Sino ano, sila? Ang hirap makipagbarilan. Ay, mahirap alam mo, Ang hirap makipagbakbakan ba? alam mo, kahit anong hirap, kailangan ipaglaban mo yung sigaw ng iyong puso. Ano? Ipaglaban mo yung wala na eh, napagod na eh. Para napagod. Hindi mo nakilala yung sarili mo, para bang baliw ba? Ay, hindi. Alam mo, Ate Nida, nararamdaman kita eh. Sa nakikita ko sa'yo, alam mo kung ano yung pinagdadaanan mo. Pero alam kong nilalabanan mo ang lahat eh. 'Di ba? Alam kong gusto mong makabangon eh. Kaya nga nandito kami, natutulungan ka. Kaya ang gagawin mo na lang, tulungan mo rin yung sarili mo and then magdasal ka. No? Kasi, siyempre matanda na yung tatay mo. Pag hindi mo tinulungan sarili mo, tapos dumating ang panahon na hihina na rin ang tatay mo, lahat tayo may papupuntahan. 'Di ba? So, kawawa naman yung tatay mo pag hindi mo tulungan yung sarili mo. Paano pag hindi na siya makapagtrabaho? Hindi na siya makapagtrabaho. Tsaka hindi lang yun, hindi lang sa tatay ko, kundi sa mga kapatid ko. Para bang, paano ba, no? Kaya hindi pinapakita ng mga kapatid ko, parang nakaasa kami kay tatay ko eh. Oo. So hanggang ngayon parang umaasa pa rin kayo sa tatay nyo, ganun. Siguro naman yung iba mong mga kapatid dahil may asawa na sila, hindi na sila umaasa. Meron din. Kahit may mga ano, silang ano. Ewan ko, parang may dahilan. Eh, paano pa kaya yung walang asawa Oo. na kapatid kong dalawa? Oo. Kasi kahit ganun yung buhay namin, masasabi kong ano eh, may lungkot at may saya. Yung lungkot, para bang ang hirap anuin. Kasi nga sa ganun pa sa hirap pa ng buhay pa. Minsan ba may mga gabi na nalulungkot ka pag naiisip mo yung buhay mo? Meron. Ngunit para bang, ewan ko nga ba? Nung dati, ganun. Laging malungkot. Pero ngayon, ewan ko nga ba kung bakit ba ako tawa ng tawa. Ewan ko basta. Dati umiiyak ka pag naalala mo yung mga problema mo. Oo, umiiyak ako. Tapos nalulungkot ako. Para bang wala na ako dito sa mundo. Pero ngayon, Yun ang nawala sa akin na part na bagay na yun. Ang tanong dito yun, yung tawa ng tawa, ganun. Pero ngayon nawala na yon. Alay, Tawa ng tawa. hindi, meron pa rin talaga. Meron pa. Pero unti-unti nawawala naman na. Ewan ko, hindi ko masabi, ganun pa rin eh. Pero sa sarili mo, alam mo may konting problema. Problema, hindi konti, malaking problema eh. Ay, malaki problema. Pero siguro naman dahil alam mo eh, naiisip mo eh. So pwede nating iayos, di ba? Kaya nandito kami eh. Tutulungan ka namin, nandito si Mami Rochelle. Di ba? Kaya gusto ko maging maayos ka and then makahanap ka ng partner mo. Allah, ang tanda ko na. Anong matanda na? Hindi Ayaw mo ba magkaroon ng partner sa buhay? Partner, walang nagpa-partner sa akin. Bakit? Baka siguro yung mga ano na pamangkin ko, mga pinsan ko. Sinasabi mo lang yan. Pero pag natagpuan mo na yung lalaking magpapatibok ng puso mo, Baka sinisira niya yung ulo ko ba? hindi ah. Alam mo, ang Kahit di na ako maghanap ng partner, ang dami-dami namang mga pamangkin ko dyan. iba pa rin yung may partner tapos may sariling anak, pamilya. Di ako magkakaanak. Bakit mo nasabing ganun? Baka sa opera nga, baka siguro may tinaling ano.
ano ng lalaki. Ano? Tapos nanghiram ng ng buto. Pero kung bibigyan ka ng chance, gusto mo magkaroon ng pamilya, anak? Pag ganon, Oo. ewan ko kasi. Hindi ko masabi kasi lalo na sa hirap ng buhay. Siguro, baka pwede kapag natukso. Pero masasabi, kahit sabihin ko na yung may chance na gano'n na gusto kong magkaroon ng pamilya tsaka anak, walang hindi imposible na mangyari yon kasi nga mabilis ang tukso. Kahit sabihin mo, ayoko ng ganito, ang hirap ng buhay, pusat na tapos hindi mo masasabi kung sino yung mapapangasawa mo ba. Kahit masipag kang tao, tapos yung partner mo naman ay yun, nag-aaway kayo. Basta, ipag-pray mo lang ha. Mag-pray ka lang lagi. Gagawin ng Team Daddy Frankie lahat ng aming makakaya para makaraos. Kumbaga, gumaling ang lahat. No? Parang nangangati ka na naman, hindi naman. Hindi naman. Kamot ka ng kamot yata eh. Kumain ka kasi na itlog eh. Hindi, walang problema yun sa itlog. Wala lang na ko lang. Naglalagay ka pa ng gamot? Gamot. Minom ako. Minom ako ng gamot. Oo, normal naman eh. Maayos naman siya eh. Kasi pag hindi yan nakainom ng gamot, hindi ganyan. Kitang-kita ko yung mukha niya mga kababayan na siya, free. Maayos siya. Kaya thanks to God. Pero syempre, kailangan pa rin nating gabayan tuloy-tuloy. Kasi pag na-stop yung gamot at hindi pa siya kumapit lahat, magkakaproblema tayo. Dali, sino? Sino? Ano pangalan? Kuya Rizky na matanda. Matandang Kuya Rizky? Pero gwapo siya ha. Hoy! Ay, gwapo pala. Pero tanda niya na gwapo siya. Hoy! Paano? Bakit mo nasabing gwapo? Saan party siya gwapo? Sa noo? Sa ulo. Sige nga, sabihin mo sa akin, ba't mo naman nasabing gwapo? Basta. Gwapo, kahit matanda na si Kuya Rizky, gwapo? Oo. Saan parte? Kuya Rizky, Meron pang ganon? naririnig mo yung sinasabi ni Ate Nida? Sinasabi ni Ate Nida, sino yung driver natin? Sabi niya si Kuya Rizky matanda, sabi niya. Sabi niya, pero gwapo siya. Sa may pambawi. Pero saan banda? Oo. Hindi na kailangan ganon na banda. Oo. Kumbaga, paano ba siya? Ate. Para bang, ano ba yung aura niya? Oo. Paano? Paaura ni Kuya Rizky. Ate Nida, ano bang gusto mo sa isang lalaki? Kalbo. Tatay ko pa. Hindi, si Ate Nida tinatanong. Ate Nida, anong gusto mo sa isang lalaki? Hindi ko alam. Ano hindi alam? Katangian ba? Oh, anong katangian na gusto mo sa lalaki? Hindi ko nga alam eh. Gwapo ba? Kahit hindi na, basta ang niya, hindi natin masasabi kasi lahat naman tayo, hindi natin masabi yung ugali natin eh. Pero syempre may mga palatandaan Lalo sa mga tayo. sa mga mag-partner. Tulad ito ngayon, Oh. di ba? Pero gwapo si Kuya Rizky. Saan banda nga? Ay, walang ganyan. Kaya lang, ang problema, sayang na yung pagkagwapo niya kung matanda na. Ay, naku. Kasi sinabi mo matanda na eh. Ano pang gagawin mo sa matanda? Mahina na yon. So, diba? Tanungin mo si Kuya Rizky kung matanda na ba talaga, kung papayag siya. Oh, tanungin mo Ate Nida. Nagna. Bakit? Kuya Rizky, payag ka ba? Ha? Payag saan sir? Malakas pa ba daw? Malakas pa daw Ate Nida. Ikaw talaga Ate Nida, sinabi mong matanda, tapos sabi mong pogi.
Nida, ito na yung foods natin. So ngayon, ano siya, parang, ano ba tawag sa ganito tol? Midnight snack? Midnight snack. Oo. So, putlong. Putlo. Putlong ba? Putlong ba yan, Ate Nida? Mahaba ba? Hindi. 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 Water mo. Ano siya? Medium siya. Medium. Sige na, kain ka na kasi may hinahabol tayong oras na pagpapasting mo. Ate Nida, kailangan after mong kumain, Ano to? ubusin mo Ano to? pati yung tubig ha. Ketchup yan, te. Ketchup. Ito naman to. Mayonnaise. Mayonnaise. Masarap ito. Sige, sabi. Yes, kailangan siya pagsabayin. Time check mga kababayan, mga kabarangay. Ay, wala pala rin ito. Yun, time check. Anong oras na kuwan? 1:15. 1:50 ng madaling araw ngayon. Nandito na po kami sa Makati at yun, content is sa team. Yun, magbabantay kami ngayon kay Ate Nida. Si EDF na una na pumasok doon kasi talagang antok na antok siya. Hindi siya nakatulog sa biyahe. Ako medyo nakatulog ng konti lang pero okay lang. Yun si Ate Nida nandun sa loob dito sa loob ng van kasi yun nga binabantayan namin siya, iniiwasan namin na bumaba talaga sa bahay para iwasan natin na hindi siya makainom ng tubig or kahit ano man kasi nga talagang bawal. So yun mga kababayan, mag-aantay lang po kami rito mga 7:30 or quarter to 8 is aalis na po kami rito, papunta na kami sa Quezon. So yun mga kababayan, i-update ko na lang po kayo tomorrow mga 7:45 po. Yun, maraming salamat po ulit. Yun po, ingat po kayong lahat mga kababayan. Titiis mga kapatid ha. Okay? Yes. Salamat. Wala. Huwag na magtampo, ha? Pasensya ka na, ha? Ha? Kailangan lang natin gawin. Ngayon lang naman to. Okay? Ha? Para hindi na rin tayo nahihirapan, malaman na natin yung sakit mo, ha? Hindi naman yun eh. Hindi kasi ang inaano natin yung paa mo kasi. Wala na yung sa paa ko. Talagang mahirap ang buhay. Para bang sa isang sapatos ba? Mm. Wala kang mahihitang makakain. Kasi para mawala yung kati-kati, bigyan ka ni Doc sa kati-kati, ha? Okay? Na, Oo. Ngayon lang, pasensya ka na. alam ko yung hirap ng buhay, pero yung ganito na maligo ka, apektado sa mga ibang kabataan na sira ulo ba? Hindi. Lalo na sa menstruation. Kumbaga sa lalaki din, ganun din. Sa babae, menstruation. Sa lalaki, delights. Tama, kuro-kurulya, gatas. Bigarang klase sumpa pa. Paano ni kaya sterilize kaya gatas yung dirprat? Sige. Basta lang, relax lang, pupunta na tayo. Suklay ka na. Sige na. Suklay ka na lang. Supply na. Suklay ka na. Ba't kinanyan mo? Tumutulo? Hindi tumutulo, tinatakpan ko lang yung niya, bumbunan. Talagang sungaw. Ay, ganon. Para Sige, mamaya ka na rin iinom ng gamot after natin makuha na ng dugo. Ha? Sige, after natin makuha na ng dugo, pwede ka nang kumain, pwede ka nang ha? Okay? Sige. Sige na, guys. Let's go na tayo. Punta na tayo dun, ha? Punta na tayo magantay. Yes. Okay, sige. Papunta dito, diretso ka ng North Expressway na. Doon na yung pauwi sa Pangasinan. Pag dito naman, pa-south yan. Papunta ng mga, ang lasi Alabang, Cavite na, no? Alabang, Cavite, yan. Diyan na yun. Yan yung tinatawag nilang Skyway. Skyway na Pasig o Makati kanto? Osmeña. Ay, Osmeña. Oo, Osmeña Highway.
Nagtrabaho ka ba dito dati, Mida? Hindi. Hindi, no? First time mo lang dito, no? Sa, Manila. Ay, nagtrabaho ako dito. Ah. Sandali lang. Alam mo kung saan yan? Kung saan ka nagtrabaho? Saan banda? Anong Quezon City. Quezon City. Okay. Medyo malayo dito ang Quezon City. Saan banda ron? Alam mo? Alam ko, kasi hindi ko nakikita yung ano yun, yung... Ay, yung address. Hindi mo alam. Yung hagdanan. Bababa ka pa. Ano naging... Hindi nadadaanan eh. Hindi nakikita ng SM North. Sabi niya. Ganun. SM North. Trinoma. Oo. Yung... Ano nga doon? Ano ba? Santolan. Sabi niya. Tapos ano ba yun? Quezon Avenue. Quezon Ave. Ave. Oo, Quezon sa Quezon Ave. Ave. Okay. SM Hypermarket. Doon pala. Lalampasan mo pala ang SM North, Trinoma, no? Okay, oo. Bakit Ano yun? ganun? Kamuning yun, be. Mm. Pagtapos ng... Tama ba ako, Kuya Chen? Sabi niyo ba? Hindi, sa Quezon Ave. Bakit nag-iba na naman ito, no? Sa Iba yung way. Yun ba yun? Hindi tayo dumaan ng ganito Umikot lang tayo. Dito Sige. tayo dumaan kagabi. Dito rin. Pababa dyan. Dito rin yan. Diyan tayo sa iba baba. lang. Ano Mm. niya. Di mo lang napansin kasi gabi na madaling araw, di ba? Tulog siya, ma'am. Ay, tulog ka. Ay, tulog siya. Tulog ka pala eh. Kaya. Pero dito rin yun. Tsaka pagpapunta tayo ng Pangasinan, dito ang akyat. Ito yung Skyway. O, tingnan mo. Yan o, yan. Nakatulog ka ba, Tinida? Nakatulog ako. Ano oras siya nagising? Ano oras kayo nagising? Alam mo? Ano oras ka nagising? Gising nga ako ng maaga pa eh. Maaga ka pang gising. Mga alas 3 ganun eh. Oh, alas 3. Maaga pa yun Umihi siya, ma'am. Di na nakatulog. Umihi lang. Hindi na siya nakatulog. Pero dito lang po siya sa loob ng van Okay. Tara na. Nida. Pasok na tayo. Yan na yung Antay lang natin yung medrep sa loob. Pwede na raw tayo pumasok. Sino kasama ko? Kuya Jessie, sama ka? Yes. Okay, tara. Nakapag-shampoo ka na? Hindi. Pero ang ganda Baksak pa rin naman. Galing yung ano. Magaling yung Yung ba nag-ribbon? Sila rin nag-ayos ng buhok ko. Tara. Excuse me po. Tara, dahan-dahan lang. Dala mo yung tsinelas mo? Ang ganda. Bagay sa paa mo. No? Hello. Ilan taon na po siya? 40, be? 14. 40? 40? 40. Tayo lang natin mga kababayan yung yung headrep. Isista ka ng kaldero. Nag-isis ka? Ang ganda ng buhok mo, no? Baksak na baksak, no? Tawagin niyo number. Alam mo yung, type ng dugo mo? Oh? O siya. Ganun yung dugo ni tatay ko. O din. Hindi, nung accident siya. Ay, Sa gano'n. motor. Gano'n din, gulay? Pero ganun. Hindi pa rin pa yung tapos. Panggit lang niya, kalahati po lang. Ha? Lalagay na lang. Hindi, doon tayo sa taas. Tara.
Anong kulay ng Ay, dugo? mga kababayan, kuhanan pa siya ng urine. Basta type O. Type O nga. Kulay pula din. Ano siya eh? Anong kulay, Nida? Para bang alam mo yung grapes na kulay ano, yung sinasabi ko para may pagka-black Ah, tsaka pula. Naku, basta. Parang grapes nga talaga yung kulay ng dugo niya. Ayaw Yung ko. alam niyo parang maitim na maitim. Parang ganun. Ano yun? Marumi yun pag ganun. Kaya, Hindi ko alam. Depende. O, inom mo muna. bakit inom ako? Iihi ka eh. Iin muna ako. O, kaya mo na. Kahit Oo. walang tubig. O, ka na. Oo. Kaya tayo dun sa taas. Wait lang Ah. mga kababayan. Paihiin ko lang. Halika na, daling ko na ng to. Buti hindi pa ako umihi nung tinurukan ako. At least sa iba ka ngayon. Bakit sa taas? Di ba si Ardo? Mas maganda dyan. Mas malinis. Mas maganda. Diyan ako nag-CR. Hindi ako nag-CR. Okay na po? Mga kababayan, natapos na yung laboratories niya. Natapos na yung laboratories niya. So, antayin na lang natin talaga yung result kaya na may tomorrow talaga yun. So, ako na lang po ang pumunta at dediretso na sila sa pag-uwi sa kanila. Kasi pare-pareho sila. Ayun po, mga kababayan, maraming salamat po. Ma'am, wait lang. Di ba tayo kakain? Hindi, ayun nga pala. Sorry. Agugutom na kami. So ayun po mga kababayan, diretso muna po tayo sa bahay at para makakain na si Nita kasi pumayat na siya ng konti. Okay. Nakuhaan ka na ng dugo? Anong kulay ng dugo niya? Anong kulay ng dugo? Duhat. Duhat. Duhat yung dugo. Oh, ganun lang yun. Hanggat hindi nakuhaan ng dugo, hindi kakain, hindi maliligo, hindi iinom. Pero ngayon, okay na, ano? Very good. So yun, mga kababayan, medyo, very challenging tong mission namin today. Kasi, kung mapapansin nyo yung intro ko kagabi, alas 10 ng gabi kami umalis doon hanggang madaling araw, binantayan talaga dito. Eto, nung alas 7 na, nagmamaktol na. Grapes. Oh, apir na. Nagmamaktol ka na kanina. Nagtatampo na. Oh, wag ka magtampo ha. Kasi lahat ng ginagawa namin is para sa ikabubuti mo. Ano? Hindi naman namin gagawin yung pahirapan ka lang na wala namang kabuluhan. Upugahan eh. No? Actually, mga kababayan, talagang napaka-challenge po yung mission namin magmula alas 10 kasi po talagang tawag nito. Hati ang team. 3 kasi. Ngayon lang nangyari to na sa isang araw or isang mission, 3 yung beneficiary na i-assist namin. Una po, ngayong umaga, si Ate Tintin, check up niya. Pangalawa, si Ate Nida. And then pangatlo, yung galing sa Leyte. Ito rin po yung usapan namin na na-meet natin sila doon sa Pangasinan. Pumunta sila nga doon daw from Leyte. And then sabi nila sa akin, yung problema nila. Although wala silang kakayahan, kaya binigyan natin sila ng help. Binigyan ko. Siyempre, mga kababayan, sa lahat ng aspeto, sa lahat ng bagay-bagay, hindi na po pwedeng tayo lang. Masarap kasi tumulong sa mga bagay-bagay na nakikipagtulungan din. Kaya sabi ko doon sa mag-ama na galing Leyte, ang anak niya na si Rochelle is, kung pupunta sila rito, bibigyan natin sila ng bahay. Alam ko napanood nyo rin yun. Kaya ito rin yung time na hinihintay namin sila. Dahil nagbigay kami ng number na once na nakarating sila dito sa Pasay Terminal, susunduin namin and then iahatid din natin sila sa PGH. Kaya nga po itong reason, bakit dalawa yung driver natin. Kasi possible mga kababayan na pagka natapos na kami dito is iuuna na tapos yung isang driver siya naman na magdadala sa PGH. Kaya maghihintay kami. Kaya masasabi ko na napaka-challenging yung mission namin today.
Kaya kung mapapansin nyo, ang nag-assist na lang si Mami Rochelle papunta doon para hindi maubos yung lakas natin. Magtitira tayo. Ito nga po, kagigising lang, hindi pa tayo nakaligo. Pero okay lang, minsan-minsan lang naman talaga may mga nangyayaring ganito. So okay, kasi kanina pa nagmamaktol si Ate Nida, walang pagkain daw, walang tubig. Ngayon pwede na. Nakainom na siya. Di ba? O, painumin nyo na. Mamaya na. Oy, tignan mo. Tampo na. Nagtampo na. Hindi nagtampo. Naglalambing lang yan. Kayo naman. Kain na tayo. Sige na, bigyan ng pagkain. Ayan mga kababayan, mga kabarangay, magandang umaga. Sabay-sabay po tayo. Kain po tayo, na? Ayan. Yehey! Kung natatandaan ninyo, tingnan natin yung gamot niya kung aabot pa ng ilanhan. Anong sabi? Kaya anong oras ang result? Bukas pa ng result. Bukas na ang result. So, ikaw na lang. Ako na lang magkano. Okay. Ikaw na lang kukuha ng result. Pero i-explain mo rin kay Doc yung ati behavior para mapagbigay ulit ng gamot. Okay. Okay? Titingnan mo kung ilan yung gamot dito. No? Para makabalik pa tayo. Pero mag-uusap pa naman tayo kasi hinihintay natin yung isa kung anong maganda, pinaka-the best. Yes po. Ano po? Ayun po kayo. Kasi mahirap din yung habol tayo ng habol, tapos kawawa rin yung katawan natin. Marami pang umaasa sa atin. Kaya pag-isipan natin maigi yung mga gagawin. Oh, bait naman ng magkapatid. Bigyan mo siya ng kanin, yung kuya mo. Uy! Sama na hapunan na. Ha? Uy! Yan. Sama na ganyan hapunan na. Ganyan, magkakapatid, nagmamahalan. Uy! Uy. Ayun, suka. Ayun. Ha? Opo. Say hi, anak. Say hi. Kagigising lang din. Hi. Kala ko ba yung bunso niyo? Hindi. Siya bunso, si Banto. Si Ate Nita. Grabe. Ay, huwag kang kailangan. Pinawasan mo na kung visit ka. Uy! Eh, Ay, nagmumura. Bawal yan. suka. Okay na. Share na kami dito. Niloloko niya sa atin, Joey. Love mo lang ako eh. Uy! Isa lang. Ay, vlog nga ako. Ay, bawal. Bawal. Try ka ng kain, ha? Ha? Okay? Oo, para lumakas. Kape ka, Han? Meron doon, hindi ko na yun. Pa-microwave mo. Kunin mo, Ate Jo. Nandun sa kwarto. Dali, microwave mo. Kasi meron pa lang. Bigat mo yung anak ko, malaki na. Hindi na kaya. Baby ko, malaki na. Uy, laki ng baby ko na yung pungi-pungi. No? Sino ka mukha? Si Nida. Ayun. Ako ang kampa. Ay, ako daw kamukha niya, Han. Hindi ikaw. Sino? Si Jack. Hindi, si Daddy yan. Ano mo? Si Pungi, oh. Oh. Ako kamukha niya. Pero nakita mo yung anak kong babae, di ba? Hindi. Pumasok kasi. May pasok. Hello po. Si Ate Nida po. Ah. Hindi ba nakita na? Check namin dugo niya ngayon. Pumasok kasi siya. May pasok pa siya. Siya wala na kasi. Okay. So, yan mga kababayan. Tapos na po yung kain ni Ate Nida. Tsaka yung team. Paano nga ba to? Gaya na sinabi ko kanina, bali 3 mission po ito. Kaya 2 yung driver din natin dito. Upo ka lang, Ate Nida, upo ka muna. Upo ka lang muna. Ayan, nabusog ka naman. So Ate Nida, ganito gagawin natin. Dito lang muna tayo. Hindi tayo makaka-uwi ngayon. No? Bukas na umaga na tayo uwi. Ha? Gusto mo na ba umuwi? Ha? Ha? Gusto mo na umuwi agad? Bukas na umaga na lang tayo uwi. Okay lang? Kasi may isa pa tayong mission. May isa pa tayong tinutulungan. Si Rochelle. No? Sino yun? From Leyte.
Dadalhin namin sa PGH. Okay lang? Ha? Okay lang? Ha? Okay, very good. Tutulungan mo na lang muna rito si Mami Rochelle. Maghapon, bukas na umaga, biyahe tayo Pangasinan, ha? Okay? Oo. Kasi mga kababayan, si Rochelle at saka yung kanyang tatay na from Leyte, ngayon din po yung araw na usapan namin na magkikita kami. Aalis din sila doon sa Pangasinan, 2:00 madaling araw. Then, magme-message sila sa akin pag nandyan na sila sa 5-star para i-assist namin sila. Bibigyan natin sila ng accommodation dito dahil sila ay referred para sa PGH. Eh, ang problema nila mga kababayan, hindi nila alam yung pupuntahan nila dito at wala silang kakilala dito. Eh, yaman lang din na si Daddy Frankie ang pinuntahan nila sa Pangasinan na kaawa from Leyte pa. Kaya bigyan natin sila ng matitirhan dito hanggang sa maging maayos yung sitwasyon ng anak ni tatay na si Rochelle na dalaga na kaawa naman, no? Kaya hintayin namin at bukas na po ang biyahe namin ni Ate Nida para mapagpahinga rin tong ating mga driver, mga kababayan, kasi nakakaawa din. Magmula 10:00 hanggang 8:00 ng madaling araw ay talagang nakapokus sa trabaho, no? At syempre, yaman din lang na nandito sila sa Maynila, mapuntahan din nila yung kanilang asawa, yung kanilang pamilya. So, okay, so yun mga kababayan, maraming salamat. Hantayin nyo na lang po yung update namin. Hintayin lang natin si Rochelle at ang kanyang tatay. Maraming salamat po and God bless po. Hani? Maraming salamat po sa pag-support po sa Team Daddy Frankie. Yan, yun po, i-update po namin din si Ate Nida sa result niya tomorrow. And then, titignan na rin namin mga kababayan, kung 9:00 kasi yung result niya, bago uwi, idaanan na lang natin yung result. No? Tinida? Para sure, at saka mabigyan ulit ng gamot. Okay? Sige. Hindi ka natakot nung kinuhaan ka ng dugo? Hindi ko alam eh. Tanggalin mo yung tali. Ang galing mo ha. Natakot ka nung kinuhaan ka ng dugo? Hindi naman masakit, di ba? Oh. Parang kagat lang langgam. O parang kagat lang langgam. Pero dati, nung umpisa, natatakot ka. Pag tinitingnan ko yung karayom, At pag tinitingnan mo yung karayom, ano naramdaman mo? doon ako kinakaban. Pero ewan ko ba ngayon, ewan ko parang masasabi kong hindi ako eh. Kasi pag nakikita ko yung karayom, natatakot ako. Natatakot ka. Ganun Pero lang yun pag kahit... tinusok na, Oh. wala parang kagat lang siyang langgam. Oh, pag tinusok na, hindi na nakakatakot. Oh, ganun lang yun. Yung iba rin natatakot na pag nakita ng karayom. Yung iba na, pag nakita ng karayom, pag tinutusok, hindi naman natatakot. Natutuwa pa nga yung iba eh. Oh, di ba? Hindi ka ba natutuwa? Pag tutusukin ka ng, Karayom? karayom? Makakatakot nga pag nakikita mo yung mga karayom, lalo pag Ay bakit yung iba, pag sinabing tutusukin sila, natutuwa sila? baka sanay sila siguro. Sanay. Okay, so dito ka lang ha, hindi ka aalis ha. Naku, maliligaw ka pag gumala ka. Ha? Bibili daw kami damit niya dito. Ay, bibili Paano na. ko maliligaw ay? Hindi ako maliligaw. Hindi ka maliligaw. Hindi. Matandain. Nakita siya ni Doc kanina? Oo, tinignan lang siya. Kasi dumaan lang si Doc eh. Dumaan lang. Oo. Si busy siya. Oo. Okay. Parehas na kayo ng katawan natin ni Doc. Ikaw, Mami Rochelle, tsaka si Ate Jo. Ate Jo, halika rito. Halika rito, dali. Tayo ka dito. Oh. Dito ka. Las Vegas City. Ha? Lapit. Lapit. Tayo. 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 Tayo dito ka. Halika rito. Dali dito. Tayo ka. Halika Oh. rito. Ha? Magkakasukat to. Oh, magkakasuka. Magagandang nanay ito, matatag. Ay, ang lalapad, oh. Ay, hindi pa nanay si Lida. Ay, oh, sorry. Oh, di ba? Nanay na ako ng lahat. Nanay ka ng lahat. Pero magaganda naman. Nanay ng pamangkin. Tinan mo, lapit. Oo, di ba? Hindi ako ang pinakamaliit. Ay, ikaw pinakamaliit. Tignan mo. Mataba. O, sige nga, sayaw nga kayo. Joke talaga. Ay, si Ate Joke talaga, ayaw magpatalo, ano? O, sige, so ayan mga kababayan, maraming salamat.
abangan nyo pa yung susunod na abangan nyo na lang po yung result bukas ng umaga. Maraming salamat po and God bless po.